Tumunog ang baso ng bahagya itong tapikin ni Jason gamit ang kutsilyo. Umiti siya, isang ngingiting kayang makatunaw ng puso ng sinumang babae. Ang nangiting iyon ang unang minahal ni Cassandra sa kanya. Ngayong gabi, ang ngiting iyon ang guguho sa mundo niya. Para sa aking pinakamamahal na si Cassandra, simula ni Jason, at naghiyawan ang kanilang mga kaibigan. Itinaas ni Cassandra ang kanyang baso, nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi dahil sa saya. Ito na yon. Ito na ang gabing hinihintay niya. Para sa babaeng nagturo sa akin kung ano ang halaga ng paghihintay. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Naramdaman ni Cassandra ang bahagyang pagkirot sa kanyang dibdib. Bakit kailangang sabihin iyon sa harap ng lahat? Nagpatuloy si Jason at ang ngiti niya ay unti-unting nagbago. May kakaiba sa tono ng kanyang pananalita. At nagturo rin sa akin na minsan, hindi lahat ng bagay ay sulit hintayin. Bumagsak ang panga ni Cassandra. Ang mga bulungan ay nagsimula. Parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ano? Halos hindi niya marinig ang sarili niyang boses. I'm sorry, Cassandra, sabi ni Jason, pero wala ni katiting na pagsisisi sa kanyang mga mata. Siguro, hindi lang talaga tayo para sa isa't isa. Siguro kailangan ko ng isang babaeng mas handa, mas buo. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Bawat tingin mula sa kanilang mga kaibigan ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang tanging gusto niyang gawin ay maglaho. Ang tanging gusto niyang gawin ay tumakbo. Kaya iyon ang ginawa niya. Mabilis siyang tumalikod. Hindi na pinansin ang pagtawag ni Jason sa kanyang pangalan. Narinig niya ang mga hagikhikan. Naramdaman niya ang mga mapanghusgang tingin. Tumakbo siya palayo sa party, palayo sa kahihiyan, palayo sa sakit. Ang mga luha ay malayang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ginagawang malabo ang mga ilaw ng syudad sa kanyang paningin. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang ay kailangan niyang makalayo. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang maliit na bar sa gilid ng kalsada. Maingay. Madilim. Perpekto para pagtaguan. Umupo siya sa isang sulok at umorder ng pinakamatapang na alak na alam niya. Isa pa, sabi niya sa bartender matapos maubos ang unang baso. Naramdaman niya ang pag-init ng alak sa kanyang lalamunan. Isang pansamantalang ginhawa mula sa lamig ng kanyang nadurog na puso. Ang mga salita ni Jason ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi lahat ng bagay ay sulit hintayin. Kailangan ko ng isang babaeng mas buo. Buo naman siya, Ang pagkatao niya ay hindi nasusukat sa isang bagay na pinili niyang ingatan. Bakit hindi iyon maintindihan ni Jason? Bakit kailangan siyang ipahiya sa harap ng lahat? Isa pa, at isa pa, at isa pa. Hanggang sa ang sakit ay unti-unting napalitan ng manhid. Ang mga ilaw sa paligid ay nagsimulang sumayaw. Ang ingay ay tila lumalayo. Kailangan niyang gumamit ng banyo. Tumayo siya. Naramdaman ang pag-uga ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinundan niya ang mga sign na hindi niya masyadong maaninag. Itinulak niya ang isang pinto na sa tingin niya ay para sa mga babae. Madilim sa loob at bago pa niya mahanap ang switch ng ilaw, may nabunggo siyang isang matigas na bagay. O hindi, isang tao pala. Sorry. Bulong niya, ang kanyang mga salita ay bahagyang hindi maintindihan. Isang pares ng malalakas na kamay ang humawak sa kanyang mga braso upang alalayan siya. Miss, okay ka lang? Tanong ng isang malalim at mahinahong boses. Tumingala siya. Kahit sa dilim, naaninag niya ang matipunong panga at ang mga matang tila nag-aalala. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito, isang halimuyak na kaiba sa amoy ng alak at sigarilyo sa bar. Okay lang ako, sagot niya, kahit hindi iyon totoo. Unti-unting iminulat ni Cassandra ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang pamilyar na sakit ng ulo na dulot ng sobrang kalasingan.
na para bang may martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Nasilaw siya sa liwanag na nanggagaling sa malaking bintana. Mabilis siyang napabangon. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis sa kanyang dibdib. Hindi ito ang kwarto niya. Ang mga pader ay pinturado ng eleganteng kulay abo. Ang mga kurtina ay gawa sa mamahaling tela. At ang kama ay malawak at malambot. Amoy mamahaling panlalaking pabango. Doon niya napansin na suot pa rin niya ang kanyang damit mula kagabi. Bahagyang nakahinga siya ng maluwag, ngunit agad ding nanigas ang kanyang katawan nang marinig ang pagbukas ng pinto. Pumasok ang lalaking nakabunggo niya kagabi sa bar. Si Antonos, sa liwanag ng umaga. Mas mukha itong strikto pero may aliwalas ang mukha. May dala itong tray na may lamang kape at tubig. "Gising ka na pala," bati nito sa mababang boses. "Huwag kang mag-alala. Walang nangyari. Lasing na lasing ka kagabi at hindi mo masabi ang address mo, kaya dinala na lang kita dito sa guest room." Napahawak si Cassandra sa kanyang noo. Ang hiya ay parang mainit na tubig na ibinuhos sa kanya. "Sorry," bulong niya. Halos hindi makatingin sa mga mata nito. "Sorry sa abala. Aalis na ako." Mabilis siyang tumayo, ngunit medyo umikot ang paningin niya. Agad siyang inalalayan ni Antonius. Ang mga kamay nito ay mainit at matatag sa kanyang braso. "Uminom ka muna ng tubig," utos nito, pero malambot ang tono. "Ihahatid na kita." Sa sasakyan, tahimik lang sila. Gustong magtanong ni Cassandra kung bakit napakabait ng estrangherong ito, pero natatakot siya sa isasagot nito. Bago siya bumaba sa tapat ng kanyang apartment, inabutan siya ni Antonius ng isang calling card. "Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Please." Tumango lang si Cassandra at mabilis na pumasok sa kanyang building. Bit-bit ang card na tila isang mabigat na sikreto. Pagpasok niya sa unit niya, gusto lang sana niyang matulog at kalimutan ang lahat. Pero hindi pa siya nakakapagpalit ng damit nang may kumatok ng malakas sa pinto. Pagbukas niya, nakita niya si Jason. May dala itong paper bag na amoy kape at tinapay. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala o baka pag-arte lang ng pag-aalala. "Cass," bungad nito. "Pwede ba tayong mag-usap? Please, pakinggan mo muna ako." Gusto sanang isara ni Cassandra ang pinto, pero ang pagod sa katawan at isip niya ay nagpatalo sa kanya. Hinayaan niya itong pumasok. "Lasing lang ako kagabi, Cass," paliwanag ni Jason habang inilalapag ang kape sa maliit na mesa. "Alam mo naman si Mommy, di ba? Pinipressure niya ako. Hindi ko sinasadya yung mga nasabi ko." Tinitigan siya ni Cassandra. "Hindi mo sinasadya na ipahiya ako sa harap ng lahat ng kaibigan natin? Nasabihing hindi ako buo dahil lang hindi ko ibinigay ang gusto mo?" "Cass naman," lumapit si Jason at akmang hahawakan ng kamay niya. "Alam mo namang mahal kita. Kailangan lang natin mag-compromise." Umatras si Cassandra. Sa pag-atras niya, nahagip ng siko niya ang kanyang bag sa mesa. Nahulog ito at tumilapon ang mga laman, kasama ang calling card na ibinigay ni Antonius. Yumuko si Jason para pulutin ang mga gamit. "Ako na," sabi nito. Pero natigilan siya nang mapulot niya ang itim na card na may gintong letra. Nanlaki ang mga mata ni Jason. Tumingin siya kay Cassandra. Ang mukha ay pinaghalong gulat at takot. "Antonius Vallejo?" Basa niya sa pangalan. Binalingan niya si Cassandra. Ang boses ay tumaas ng ilang oktaba. "Saan mo nakuha to? Bakit nasa iyo ang card ng Tito Antonius ko?" Nanlamig si Cassandra. "Tito mo?" "Oo, siya ang kapatid ng mami ko, ang CEO ng Vallejo Group." Hinawakan ni Jason ang balikat ni Cassandra ng mahigpit. "Cass, may nangyari ba sa inyo? Sinabi mo ba sa kanya ang tungkol sa atin? Lagot ako kay mami kapag nalaman ni Tito." Tinabig ni Cassandra ang kamay ni Jason. "Umalis ka na." "Pero Cass, umalis ka na sabi." Sigaw niya. Ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo. Padabog na lumabas si Jason.
Iniwan si Cassandra na nanginginig sa gitna ng sala. Ang lalaking nagligtas sa kanya kagabi ay tiyuhin ng lalaking wumasak sa puso niya. Napakaliit ng mundo at napakalupit. Kinabukasan, isang malaking bouquet ng mga puting rosas ang dumating sa opisina kung saan nagtatrabaho si Cassandra bilang receptionist. Walang pangalan, pero may card na nakasulat ang pamilyar na handwriting. "Can we talk? I'm outside." Lumabas si Cassandra. Ang puso ay kumakabog. Nakaparada sa tapat ng building ang pamilyar na itim na sasakyan. Bumaba si Antonus, suot ang isang simpleng polo shirt na lalong nagpalakas ng dating nito. "Sorry kung nabigla ka kahapon." Panimula ni Antonus nang makalapit siya. "Tito ka ni Jason," direktang sabi ni Cassandra. Tumango si Antonus, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi. "Oo, at alam ko ang ginawa niya sa'yo. Nakita ko ang video sa social media. Hiyang-hiya ako para sa pamilya ko." Napayo ko si Cassandra, pati pala si Antonus ay napanood ang kahihiyan niya. Pero hindi ako pumunta rito para mag-sorry para kay Jason. Pagpapatuloy ni Antonus. Humakbang siya palapit. Ang boses ay naging mas malambot, mas sinsero. "Pumunta ako rito para sabihin sa'yo ang totoo." Tumingin si Cassandra sa mga mata niya. "Ako ang nagpapadala ng mga bulaklak sa'yo nitong nakaraang 6 na buwan, Cassandra. Yung mga chocolates tuwing stress ka, yung gamot nung nagkasakit ka." "Ako yon." Napatakip si Cassandra ng bibig. Ang secret admirer niya. Ang lalaking laging nagpaparamdam na espesyal siya kahit na binabaliwala siya ni Jason noon. "Bakit?" tanong niya. "Dahil nakita kita," sagot ni Antonus. "Sa bawat family gathering na isinasama ka ni Jason, nakikita ko kung paano kanya tratuhin at nakikita ko kung gaano kakabuting tao kahit na hindi kanya pinapahalagahan. Gusto kong malaman mo na may nakakakita sa halaga mo." Sa unang pagkakataon, matapos ang gabing iyon, naramdaman ni Cassandra na may halaga siya. Hindi dahil sa isang lalaki, kundi dahil may isang taong nakakita sa kanya ng totoo. Lumipas ang mga linggo. Naging madalas ang pagkikita nila ni Antonus, hindi bilang magkarelasyon, kundi bilang magkaibigan. Ipinaramdam nito sa kanya ang respeto na hindi niya nakuha kay Jason. Unti-unting naghihilom ang puso niya. Pero habang nagiging maayos ang emosyon niya, ang katawan niya ay nagsimulang mag-iba. Isang umaga, nagising si Cassandra na matindi ang hilo. Tumakbo siya sa banyo at nagsuka. Akala niya ay dahil lang ito sa stress o sa pagod sa trabaho. Pero lumipas ang ilang araw at hindi pa rin dumarating ang buwan ng dalaw niya. Nanginginig ang mga kamay ni Cassandra habang binubuksan ang maliit na kahon na binili niya sa pharmacy. Pumasok siya sa banyo. Ang puso ay parang sasabog sa kaba. Inilapag niya ang pregnancy test sa tabi ng lababo at ipinikit ang mga mata. Nagdasal siya sa lahat ng santo na sana mali ang hinala niya. Sana. Pagkaraan ng 5 minuto, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa maliit na stick, hindi isa, kundi 2 malinaw na pulang guhit. Napaupo si Cassandra sa sahig ng banyo, hawak ang kanyang tiyan, habang ang mundo sa paligid niya ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Nakatitig lang si Cassandra sa maliit na puting stick na hawak niya. 2 guhit, 2 mapupulang guhit na parang mga rehas na biglang kumulong sa kanya sa isang sitwasyong hindi niya ginusto, hindi niya pinlano, at siguradong hindi niya kayang harapin ng mag-isa. Binitawan niya ito na parang napapaso ang kanyang mga daliri. Tumama ang stick sa tiles ng banyo na may mahinang klang. Ang tunog na yon ay parang kulog sa katahimikan ng kanyang apartment. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. "Hindi pwede," bulong niya sa hangin. "Hindi pwede to." Isang gabi lang yon. Isang gabi ng kalasingan, ng kahinaan, ng paghahanap ng karamay. Paanong ang isang pagkakamali ay pwedeng magbunga ng panghabambuhay na responsibilidad?
At hindi lang basta kanino, kay Antonos, ang tito ng ex-boyfriend niya, ang lalaking mayaman, makapangyarihan, at nasa tuktok ng mundo. Samantalang siya, isang simpleng receptionist na kakatapos lang wasakin ng puso. Paano niya sasabihin ito? Iisipin ba ni Antonos na plinano niya ito? Na ginamit niya ang gabing iyon para makapanloko ng isang bayeho matapos siyang iwan ni Jason? Tumunog ang cellphone niya sa labas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at gumapang palabas ng banyo. Kinuha niya ang phone. Si Mina, ang best friend niya. "Hello?" Garalgal ang boses niya. "Bessie, napatawag ka kanina? Nasa meeting ako. Bakit parang umiiyak ka?" Huminga ng malalim si Cassandra. Kailangan niyang sabihin ito sa iba. Kung hindi, baka sumabog ang dibdib niya. "Mina, buntis ako." Katahimikan sa kabilang linya. Matagal. Nakakabingi. "Mina, sigurado ka ba?" Tanong ni Mina. Seryoso na ang boses. "Nag-test ka na?" "Oo, 2 beses. Positive pareho." Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kaibigan. Si Jason ba ang ama? Pumikit si Cassandra ng mariin. Ito na ang pinakamahirap na parte. "Hindi." "Ha? Sino?" "Wait, wag mong sabihing..." "Si Antonos," napasigaw si Mina sa kabilang linya. "Yung tito ni Jason? Yung CEO? Diyos ko, Cassandra, pang teleserye yang buhay mo." "Hindi ko kailangan ng reaksyon mo, Mina. Kailangan ko ng tulong. Anong gagawin ko?" "Anong gagawin mo? Malamang, sabihin mo sa kanya." "Natatakot ako," amin ni Cassandra. At muling tumulo ang luha niya. Baka isipin niya na after ako sa pera niya. Baka isipin niya na sinadya ko to. At paano ang pamilya nila? Paano si Jason? Paano ang nanay nila? "Cass, makinig ka sa akin," seryosong sabi ni Mina. "Kilala kita. Alam kong hindi ka ganyang klaseng babae. At base sa kwento mo, mabait si Antonius. Siya ang secret admirer mo, di ba? Siya ang nagpadala ng mga bulaklak. May gusto siya sa'yo. Baka maging masaya pa siya. Sa tingin mo, isa lang ang paraan para malaman mo. Puntahan mo siya. Ngayon na. Huwag mo nang patagalin niyan bago pa mahalata ng iba." Binaba ni Cassandra ang telepono. Tama si Mina. Wala siyang karapatang itago ang batang ito sa ama niya, kahit gaano pa kakomplikado ang sitwasyon. Tumayo siya at humarap sa salamin. Pula ang mga mata niya, gulo ang buhok, at maputla ang muka. Pero sa likod ng takot sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bagong emosyon, determinasyon. Para sa batang ito, kakayanin niya. Pagkaraan ng 2 oras, nakatayo na si Cassandra sa harap ng Vallejo Tower. Napakataas ng building, gawa sa salamin at bakal, tila tumutusok sa langit. Ito ang mundo ni Antonos, mundo ng kapangyarihan at yaman. Huminga siya ng malalim at pumasok sa lobby. Ang lamig ng aircon ay tumagos sa kanyang balat, o baka dahil lang ito sa kaba. Lumapit siya sa receptionist desk. Napatingin sa kanya ang babaeng naka-uniforme. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Naka-jeans lang siya at simpleng blouse. Halatang hindi siya kabilang dito. "I have an appointment with Mr. Vallejo." Pagsisinungaling niya. Alam niyang kung sasabihin niyang wala, hindi siya papapasukin. "Name po, ma'am?" Cassandra Cruz." Nag-type ang babae sa computer. "Wala po kayo sa listahan, ma'am. Sorry, pero busy po si Mr. Vallejo ngayon. Board meeting po." "Please," pakiusap ni Cassandra. Humigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang bag. "Sabihin niyo lang ang pangalan ko. Importante lang talaga. Emergency." Tinaasan siya ng kilay ng receptionist, pero siguro nakita nito ang desperasyon sa mukha ni Cassandra. O baka ang panginginig ng mga kamay nito. "Sige po, tatawag ako sa sekretary niya sa taas."
Tumalikod si Cassandra habang naghihintay. Pinagmamasdan ang mga empleyadong dumadaan. Lahat sila ay mukhang mahalaga, nagmamadali, may direksyon ang buhay. Siya? Pakiramdam niya ay isang maliit na bangka na tinatangay ng bagyo. Ma'am Cruz? Lumingon siya. Pinapapasok po kayo ni Sir Antonus. 30th floor po. Naramdaman ni Cassandra ang pag-ikot ng sikmura niya habang sakay ng elevator. Mabilis ang pag-akyat nito at habang tumataas ang numero sa screen, lalong bumibigat ang dibdib niya. Ding! Bumukas ang pinto. Sinalubong siya ng isang tahimik at eleganteng hallway. Isang babaeng nasa middle age, ang sekretary siguro, ang sumalubong sa kanya at itinuro ang malaking pinto sa dulo. Hinihintay ka na niya, iha. Huminto si Cassandra sa tapat ng pinto. Eto na, walang atrasan. Kumatok siya ng mahina at pinihit ang seradura. Napakalawak ng opisina ni Antonus. May view ng buong Metro Manila sa likod ng kanyang mesa. Nakaupo siya doon, nakasuot ng suit, habang may binabasa sa kanyang laptop. Nang makita siya nito, agad itong tumayo. Ang seryoso nitong muka ay napalitan ng isang mainit na ngiti. Cassandra, bati nito. Lumakad ito palapit sa kanya. Anong ginagawa mo rito? May problema ba? Sana tinawagan mo ako para nasundo kita. Ang kabaitan sa boses nito ay lalong nagpaiyak sa puso ni Cassandra. Hindi nito alam na ang pagpunta niya rito ay pwedeng sumira sa tahimik na buhay nito. Antonus, simula niya, ang boses ay parang basag na salamin. Huminto si Antonus sa paglapit nang makita ang ekspresyon ni Cassandra. Nawala ang ngiti sa mga labi nito, napalitan ng matinding pag-aalala. Cass, bakit ka namumutla? May nangyari ba? Sinaktan ka na naman ba ni Jason? Umiling si Cassandra. Hindi si Jason. Kinapa niya ang bulsa ng kanyang pantalon. Ang kamay niya ay nanginginig ng sobra kaya halos hindi niya mailabas ang bagay na kanina pa niya hawak. Cassandra, tinatakot mo ako. Ano yon? Huminga ng malalim si Cassandra. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin at sa isang mabilis na galaw, inilabas niya ang pregnancy test at ipinatong ito sa makintab na mesa ni Antonus. Ang tunog ng plastik na tumama sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Natigilan si Antonus. Tumingin siya sa mesa. Tinitigan niya ang maliit na bagay na yon. Nakita niya ang dalawang pulang guhit. Dahan-dahanan siyang nag-angat ng tingin kay Cassandra. Ang mga mata niya ay puno ng tanong, ng gulat, at ng isang emosyon na hindi pa mabasa ni Cassandra. Tinitigan siya ni Cassandra. Ang mga luha ay nagsisimula nang tumulos sa kanyang mga pisngi. Antonus, bulong niya. Ang boses ay puno ng takot ngunit matatag. Kailangan nating mag-usap. Nakatingin lang si Antonus sa maliit na bagay na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Isang plastic stick, may 2 pulang guhit. Sa loob ng 35 taon ng kanyang buhay, nasanay si Antonus na kontrolado niya ang lahat. Ang takbo ng kumpanya, ang galaw ng stock market, ang bawat desisyon sa boardroom. Lahat ay planado. Lahat ay kalkulado. Pero ito ay isang bagyong hindi niya nakita sa radar. Itinaas niya ang tingin kay Cassandra. Nakatayo ito sa harap niya. Nanginginig ang mga balikat. Ang mga mata ay puno ng takot na parang isang batang naghihintay ng parusa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Antonus ang pagguho ng kanyang pagiging CEO. Hindi siya ang boss dito. Isa lang siyang lalaking humaharap sa isang himala. Dahan-dahan siyang lumakad palayo sa kanyang executive chair. Nakita niyang umatras ng bahagya si Cassandra, tila handang tumakbo anumang oras. Cassandra, tawag niya. Ang boses niya ay basag. Hindi ang matatag na boses na ginagamit niya sa mga meeting. Lumapit siya hanggang sa nasa tapat na siya nito. At sa gulat ni Cassandra, dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mamahaling slacks
ay sumayad sa carpet, pero wala siyang pakialam. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Cassandra. Ang lalamig ng mga ito. Totoo ba to? Tanong niya. Nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Tumango si Cassandra. Tumulo ang luha. Sorry, Antonos. Hindi ko sinasadya. Alam kong hindi mo ito gusto. Alam kong masisira ang reputasyon mo. Pwede naman akong umalis. Hindi mo kailangan Shh! Putol niya. Hinigpitan niya ang hawak sa mga kamay nito. Sino ang nagsabing hindi ko ito gusto? Natigilan si Cassandra. Isinandal ni Antonos ang kanyang noo sa likod ng mga palad ni Cassandra. Pumikit siya at huminga ng malalim. Sa tagal ng panahon, akala ko tatanda akong mag-isa sa tuktok ng building na to. Akala ko ang trabaho lang ang magiging legacy ko. Tumingala siya at ngumiti. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Anak ko to, Cassandra. Dugo ko. Paano magiging pagkakamali ang isang biyaya? Napahagulgol si Cassandra. Tumayo si Antonos at niyakap ito ng mahigpit. Ipinararamdam dito na sa mga bisig niya, ligtas ito. Walang huhusga, walang mananakit. Hindi kita iiwan. Bulong niya sa buhok nito. Pangako, pananagutan ko kayo. Lumipas ang mga linggo na parang isang panaginip. Sinamahan ni Antonos si Cassandra sa unang check-up nito. Ibang klaseng kaba ang naramdaman niya habang nakaupo sa waiting area ng OB-GYN. Katabi ang ibang mga mag-asawa. Siya ang pinakamatanda at siguradong siya ang pinakamayaman. Pero sa kwartong iyon, pare-pareho lang silang mga amang naghihintay. Nang iparinig ng doktor ang heartbeat ng bata sa unang pagkakataon, nanigas si Antonos. Dugdug! 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 Napakabilis, napakalakas. Tumingin siya sa monitor. Isang maliit na tuldok lang yon, pero iyon na yata ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Mas maganda pa sa kahit anong painting na nabili niya sa auction. Napatingin siya kay Cassandra na nakahiga sa kama. Umiiyak ito habang nakatingin sa screen. Kusana lang gumalaw ang kamay ni Antonos at hinawakan ang kamay nito. Ang lakas ng puso niya, bulong ni Antonos, at naramdaman niya ang pamamasa ng sarili niyang mga mata. Paglabas nila ng klinik, inaalalayan niya si Cassandra na parang babasaging kristal. Gutom ka ba? Gusto mo ba ng prutas o soup? Tanong niya habang naglalakad sila papunta sa parking lot. Tumawa ng mahina si Cassandra. Antonos, buntis lang ako, hindi ako baldado. Kaya kong maglakad. Naniniguro lang. Sagot niya sabay kindat. Masaya sana ang lahat hanggang sa marinig nila ang isang pamilyar na boses. Wow! So totoo nga ang chismis. Sabay silang napalingon. Nakasandal sa hood ng kotse ni Antonos si Jason. Nakahalukip-kip ito. Suot ang kanyang signature smirk. Pero ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. Jason! Seryosong bati ni Antonos. Humakbang siya ng bahagya para harangan si Cassandra mula sa paningin ng pamangkin. Tito Antonos! Sarkastikong sagot ni Jason. Tumayo ito ng tuwid at lumapit. Kaya pala ang bilis makamove on ni Cass. Kasi sa'yo kumapit. Grabe, Tito! Sa dinami-dami ng babae sa mundo, yung pinagsawaan ko pa. Nanikip ang dibdib ni Antonos. Gusto niyang suntukin ang pamangkin niya. Pero naramdaman niya ang panginginig ni Cassandra sa likod niya. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Jason. Babala ni Antonos. Mababa, pero matalimang boses. Siya ang ina ng magiging anak ko at ang babaeng tinatawag mong pinagsawaan ay ang babaeng hindi mo kailanman nirespeto. Tumawa ng mapakla si Jason. Anak mo? Sigurado ka ba, Tito? Baka naman ginagago ka lang ng babaeng yan para makuha ang pera ng pamilya natin. Kilala ko yan. Desperada yan. Tama na. Sigaw ni Cassandra mula sa likod. Akmang lalapit si Jason para hawakan si Cassandra, pero mabilis na kumilos si Antonos. Hinawakan niya ang braso ni Jason at itinulak ito palayo. Malakas, sapat para mapatigil ito. Subukan mong lumapit sa kanya, Jason.
sabi ni Antonus. Ang mga mata ay madilim at mapanganib. Kalimutan mong pamangkin kita. Ipapakita ko sa'yo kung paano ako magalit. Natigilan si Jason. Alam niya ang reputasyon ng tito niya sa negosyo. Antonus Vallejo never makes empty threats. Umatras si Jason. Inaayos ang kanyang polo. Sige tito, ipagtanggol mo. Pero tingnan natin kung hanggang saan mo siya kayang ipaglaban kapag nalaman na ni Lola at ni Mommy ang tungkol sa biyaya niyo. Sumakay si Jason sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis. Naiwang tahimik si Antonus at Cassandra sa parking lot. Humarap si Antonus at nakita ang takot sa mukha ni Cassandra. Paano yan? Tanong ni Cassandra. Nanginginig ang boses. Sasabihin niya kay Doña Esmeralda. Hinawakan ni Antonus ang mukha ni Cassandra sa kanyang mga palad. Hayaan mo siya. Ako ang bahala kay ate. Walang makapananakit sa inyo. Hanggat nandito ako, ligtas kayo. Naiintindihan mo? Tumango si Cassandra at niyakap siya. Naramdaman ni Antonus ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Pero mas naramdaman niya ang tibay ng kanyang desisyon. Handa niyang kalabanin ang mundo, kahit ang sarili niyang pamilya. Kinagabihan, inihatid niya si Cassandra sa apartment nito at umuwi sa sarili niyang bahay. Pagod siya, pero payapa ang isip niya. Pagpasok niya sa kanyang study room, may nakita siyang nakapatong sa kanyang desk. Isang sobre, kulay cream. Makapalang papel. May gold stamping ng coat of arms ng pamilya Vallejo. Alam na niya kung kanino galing ito. At alam na niya kung ano ang laman nito bago pa niya buksan. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo at binunot ang card sa loob. Ang sulat kamay ay elegante pero matalim, gaya ng may-ari nito. Antonus, dinner, Friday night, bring her. We have much to discuss. Esmeralda na payukom, si Antonus ng kamao. Nilukot ang mamahaling papel sa kanyang palad. Nagsisimula na ang digmaan. Mahigpit ang hawak ni Cassandra sa braso ni Antonus habang bumubukas ang dambuhalang gate na bakal ng mansyon. Sa harap nila, nakatayo ang bahay na tila isang palasyo sa mga fairy tale, pero walang prinsesa ang nakatira dito. Puro bato, matatayog na poste at malamig na ilaw. Para itong isang museo na bawal hawakan ang mga gamit. Huwag kang matakot, bulong ni Antonus at pinisil ang kamay niya. Nandito ako. Tumango si Cassandra, pero ang lamig sa kanyang sikmura ay hindi nawawala. Ito ang teritoryo ng kalaban. Pagpasok nila sa main door, sinalubong sila ng katahimikan. Ang tunog lang ng kanilang mga sapatos sa makintab na marble floor ang naririnig. Sa dulo ng grand staircase, nakatayo ang isang babae, si Doña Esmeralda. Nakasuot ito ng itim na dress na pinalamutian ng mga perlas. Ang buhok nito ay nakaayos ng perpekto, walang hibla na wala sa lugar. Pero ang mga mata nito ay matalim, parang agila na nakakita ng kanyang biktima. Sa tabi nito, nakatayo si Jason, nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo kay Cassandra. Parang isang tutang bahag ang buntot. Antonus, bati ni Esmeralda. Ang boses nito ay malumanay pero may diin. Bumaba ito ng hagdan ng dahan-dahan. At ito na siguro ang babae. Si Cassandra, ate. Pagtatama ni Antonus, matigas ang boses. Ang ina ng magiging anak ko. Huminto si Esmeralda sa tapat ni Cassandra. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Pakiramdam ni Cassandra ay sinusuri siya kung pasok siya sa standards ng isang mamahaling gamit. I see, sabi ni Esmeralda, at isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi nito. Ngiting hindi umabot sa mata. Let's eat. Lumalamig ang pagkain. Ang dining area ay mas mukhang conference room kaysa kainan. Napakahaba ng mesa. Si Esmeralda sa kabisera, si Jason sa kanan, at sila ni Antonus sa kaliwa. Ang layo ng distansya nila sa isa't isa.
Tahimik ang lahat habang nagsisilbi ang mga nakaunipormeng katulong. Ang tunog lang ng kubyertos na tumatama sa porselana ang naririnig. Kling, klang. So Cassandra, basag ni Esmeralda sa katahimikan habang hinihiwa ang steak. Anong trabaho ng mga magulang mo? Napalunok si Cassandra. Alam niyang darating ito. Wala na po ang nanay ko. Ang tatay ko po, driver ng jeep. Huminto si Esmeralda sa paghihiwa. Tumingin ito kay Jason, pagkatapos ay kay Antoinus, at nagpakawala ng isang mahinang tawa. Isang driver! Ulit nito, na parang isang nakakadiring salita. How charming! Kaya pala sanay ka sa hirap. Sanay kang dumiskarte. Esmeralda, babala ni Antoinus. Watch your words. Nagtatanong lang ako, Antoinus. Sagot nito ng inosente, sabay inom ng wine. Gusto ko lang makilala ang babaeng pumasok sa pamilya natin nang walang pasabi. O dapat ko bang sabihing, ang babaeng pinagsawaan ng anak ko at ngayon ay pinulot naman ng kapatid ko? Nabitawan ni Cassandra ang tinidor niya. Klang! Ate! Sigaw ni Antoinus, akmang tatayo. Sit down, Antoinus! Utos ni Esmeralda. Biglang naging yelo ang boses. Tumingin ito kay Cassandra. Hija, tapos na tayo sa lokohan. Can we talk privately? Sa library. Now. Tumayo si Esmeralda at naglakad palabas. Tumingin si Cassandra kay Antoinus. Puno ng galit ang mukha ni Antoinus, pero tumango ito. Sasama ako. No, sabi ni Esmeralda mula sa pinto. Girl to girl only. Huminga ng malalim si Cassandra. Kailangan niyang maging matapang para sa anak niya. Tumayo siya at sumunod sa halimaw. Ang library ay puno ng mga librong mukhang hindi naman binabasa. Umupo si Esmeralda sa isang leather sofa at nagsindi ng sigarilyo. Alam mo ba kung bakit ka iniwan ni Jason? Tanong nito habang binubugahan siya ng usok. Hindi sumagot si Cassandra. Dahil sa isang clause sa last will and testament ng lolo nila, pagpapatuloy ni Esmeralda, Jason will only inherit his shares of the company na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso kung ang mapapangasawa niya ay malinis, pure, a virgin from a respectable family. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Ang pang-iinsulto ni Jason sa party, ang pagpupumilit nito sa kanya noon, hindi dahil sa pagmamahal o prinsipyo, dahil pala sa pera. Kaya kanya hiniwalayan, dugtong ni Esmeralda, dahil useless ka na sa ambisyon niya. Lumapit si Esmeralda sa isang mesa, may kinuha sa drawer at inilapag sa harap ni Cassandra. Isang tseke. Nasilaw si Cassandra sa dami ng zero. Halagang hindi niya kikitain kahit magtrabaho siya ng 10 buhay. Pero nagbago ang sitwasyon dahil nabuntis ka ni Antoinus, sabi ni Esmeralda. Isang malaking dungis sa pangalan ng Vallejo, kaya eto ang offer ko. Tinulak nito ang tseke palapit kay Cassandra. Kunin mo yan, ipalaglag mo ang bata at lumayo ka na. Pumunta ka sa ibang bansa, magbagong buhay ka. Sigurado ako, sapat na yan para sa isang marangyang buhay na pinapangarap ng isang anak ng driver. Naramdaman ni Cassandra ang pag-init ng kanyang buong katawan. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Galit na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang pagiging ina. Ang anak niya, ang inosenteng buhay sa sinapupunan niya. Tinawes na dungis at sinusubukan itong bilhin na parang basura. Dahan-dahang kinuha ni Cassandra ang tseke. Ngumiti si Esmeralda. Good girl, alam kong matalino ka. Tumayo si Cassandra. Hawak ang tseke, naglakad siya pabalik sa dining area kung saan naghihintay si Antoinus at Jason. Sumunod si Esmeralda, kampante. Pagpasok nila, agad na tumayo si Antoinus. Cassandra? Lumapit si Cassandra sa mesa. Kinuha niya ang baso ng tubig na nasa tapat ng upuan ni Esmeralda. Humarap siya kay Doña Esmeralda. Sabi mo, sanay akong dumiskarte dahil mahirap lang kami. Tanong ni Cassandra.
Nanginginig ang boses pero malinaw. Yes, and I see you accepted my splash! Sinabuyan ni Cassandra ng tubig ang mukha ni Doña Esmeralda. Napasinghap ang lahat. Tumulo ang tubig mula sa perpektong buhok ni Esmeralda, sumira sa kanyang makeup, at tumulo sa kanyang itim na dress. Ang katahimikan sa kwarto ay nakakabingi. Pinunit ni Cassandra ang tseke sa harap nilang lahat. Pinunit niya ito nang pinunit hanggang sa maging maliliit na piraso na lang at isinaboy ito sa paanan ni Esmeralda. Ang anak ko, madiin na sabi ni Cassandra, habang nakatingin ng diretso sa nanlalaking mga mata ng matanda. Ang anak ko ay hindi mabibili ng pera nyo. Kahit ubusin nyo pa ang yaman ng baleho, hinding-hindi ko ipapalaglag ang batang ito. Bumaling siya kay Jason na nakanganga sa gilid. At ikaw, keep your billions dahil kahit kailan, hinding-hindi mo mabibili ang respeto ko. Humarap siya kay Antonis. Uuwi na ako. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumalikod si Cassandra at naglakad palabas ng mansyon. Bawat hakbang ay mas magaan, mas matatag. Sa likod niya, narinig niya ang sigaw ng galit ni Esmeralda. Pero hindi na ito mahalaga. Alam na niya ngayon kung sino siya. Hindi siya biktima. Siya ay isang ina. Paghahatid ni Antonis kay Cassandra sa apartment nito, mabilis niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan pabalik sa mansyon. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Namumuti ang kanyang mga knuckles. Ang galit sa kanyang dibdib ay parang kumukulong lava na naghahanap ng labasan. Hindi siya makapaniwala. Ang sarili niyang kapatid, ang sarili niyang dugo. Sinubukan nitong bilhin ang dignidad ng babaeng mahal niya at ang buhay ng sarili niyang pamangkin. Pagpasok niya sa library, naabutan niya si Esmeralda. Nakaupo ito sa sofa. Tuyo na ang damit. Dahil nakapagpalit na at hawak ang isang baso ng wine. Kalmado. Parang walang nangyaring gulo kanina. Bumalik ka. Bati nito nang hindi tumitingin sa kanya. Mabuti naman at inihatid mo na ang babaeng yon sa lugar kung saan siya nababagay. Sa squatters area ba? Sa tingin mo ba natutuwa ako, ate? Sigaw ni Antonis. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng kwarto. Buntis siya. Dala niya ang apo mo ang pamangkin ko. Paano mo nagawang alukin siya ng pera para ipalaglag ang bata? Ibinaba ni Esmeralda ang baso. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Ang mga mata ay malamig at walang emosyon. Pinoprotektahan lang kita. Antonis, pinoprotektahan ko ang pamilyang ito. Pinoprotektahan? O kinokontrol? Sumbat ni Antonis. Hindi ako si Jason na kaya mong takutin. Hindi ako bata. Tumayo si Esmeralda at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang tunog ng heels nito sa sahig ay parang countdown ng isang bomba. Alam kong hindi ka bata, Antonis, pero tanga ka pagdating sa pag-ibig. Nakalimutan mo na ba? Natigilan si Antonis. Alam niya kung saan papunta ito. Nakalimutan mo na ba si Melissa? Bulong ni Esmeralda. Ang pangalang yon ay parang saksak sa puso ni Antonis. Melissa, ang babaeng akala niya ay pakakasalan niya 10 taon na. Ang nakakaraan. Ang babaeng minahal niya ng buong puso. Huwag mong idamay si Melissa dito. Babala ni Antonis, pero naramdaman niya ang paghina ng kanyang boses. Bakit hindi? Nakangising tanong ni Esmeralda. Huminto ito sa harap niya. Parehong-pareho sila, Antonis. Mahirap, maganda, mukhang inosente, at pareho silang magaling umarte. Iba si Cassandra. Paano mo nasabi? Tumawa ng mahina si Esmeralda. Naalala mo ba nung sinabi ni Melissa na buntis siya? Tuwang-tuwa ka noon. Handa mo nang ibigay ang lahat. Ang mana mo, ang posisyon mo sa kumpanya. Pero anong nangyari? Napapikit si Antonis. Ang alaala ay bumalik ng malinaw. Ang sakit. Ang pagtuklas na hindi sa kanya ang bata. Ang pagtuklas na ginamit lang siya ni Melissa para bayaran ang utang ng pamilya nito. Ang sakit, di ba?
Patuloy ni Esmeralda, ang boses ay parang lason na pumapasok sa isip niya. Ayokong mangyari ulit sa'yo yon, Antonos. Tingnan mo si Cassandra. Galing sa hirap. Iniwan ni Jason dahil walang pera. Tapos biglang, poof! Buntis siya sa'yo? Sa uncle na bilyonaryo? Napaka-convenient naman yata. Dahil may nangyari sa amin. Depensa ni Antonos. Ako ang may kasalanan. Isang gabi lang, Antonos. Isang beses lang at nabuntis agad. Umiling si Esmeralda. Matalino kang negosyante. Alam mo ang statistics. Alam mo ang probability. Sigurado ka bang sa'yo yan? O baka naman, kay Jason pa rin yan at naghahanap lang sila ng sasalo. Tama na! Sigaw ni Antonos. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng library. Hindi niya kayang pakinggan ang mga salita ng kapatid niya dahil ang masakit na katotohanan. Natatakot siyang baka may punto ito. Umuwi siya sa kanyang kondo pero hindi siya dinalaw ng antok. Nagbukas siya ng bote ng whiskey at umupo sa kanyang study room. Madilim ang paligid. Tanging ang ilaw lang ng laptop ang nagbibigay liwanag. Paulit-ulit na nag-e-echo sa isip niya ang mga sinabi ni Esmeralda. Parehong-pareho sila. Sigurado ka bang sa'yo yan? Kinuha niya ang cellphone niya. Gusto niyang tawagan si Cassandra. Gusto niyang marinig ang boses nito para mawala ang duda sa puso niya. Pero hindi niya magawa. Ang takot na maloko ulit ay parang kadenang pumipigil sa kanya. Paano kung totoo? Paano kung isa lang itong laro? Paano kung ang mga ngiti ni Cassandra, ang mga luha nito kanina, ay scripted lang pala? Napahila mo siya ng muka. Ano bang nangyayari sa'yo, Antonos? Mahal mo siya. Maniwala ka sa kanya. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Bubuksan na sana niya ang isang file sa laptop para magtrabaho at ilihis ang isip. Nang biglang tumunog ang email notification niya. Ding! Isang bagong email. Walang subject. Mula sa isang unknown sender na kunot ang noo ni Antonos. Kadalasan ay hindi niya pinapansin ang mga ganito. Pero may kung anong kutob ang nagtulak sa kanya para buksan ito. Pag-click niya, bumungad sa kanya ang ilang naka-attach na litrato. Nang mag-load ang unang litrato, nabitawan ni Antonos ang baso ng whiskey. Basag. Kumalat ang alak at bubog sa sahig, pero hindi niya ito napansin. Ang atensyon niya ay nakapako sa screen. Sa litrato, nasa isang coffee shop si Cassandra. At kasama niya si Jason. May kuha na hawak ni Jason ang kamay ni Cassandra. May kuha na umiiyak si Cassandra at tila nagmamakaawa. At may kuha na magkalapit ang mga mukha nila na parang naghahalikan. Ang timestamp ng mga litrato. Kahapon lang nung sinabi ni Cassandra na masama ang pakiramdam niya at hindi sila pwedeng magkita. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Antonos. Ang init ng galit at ang lamig ng pagtataksil ay nagsama sa kanyang dibdib. Sabi ko na nga ba? Bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng pait. Bumalik ang lahat ng sakit mula sa nakaraan. Ang mukha ni Melissa at ang mukha ni Cassandra ay naghalo sa kanyang isipan. Ang babaeng ipinagtanggol niya sa kapatid niya kanina. Ang babaeng pinangakuan niya ng proteksyon ay nakikipagkita pala sa lalaking nanakit dito, sa likod niya. Isinara ni Antonos ang laptop ng padabog. Sa dilim ng kanyang kwarto, isang bagay ang namatay sa puso ni Antonos ngayong gabi. Ang tiwala na kakatubo pa lamang ay agad nang binunot at tinapakan. Kung laro ang gusto nila, pues, marunong din siyang maglaro. 3 araw. 3 araw na ang nakalilipas mula noong gabing sabuyan ni Cassandra ng tubig ang mukha ni Doña Esmeralda. At sa loob ng 3 araw na yon, ni isang text o tawag ay wala siyang natanggap mula kay Antonos. Nakaupo si Cassandra sa reception desk, nakatitig sa kanyang cellphone. Ang huling message niya ay, sorry sa nangyari kagabi, na ipinadala niya noong gabing iyon. Scene. Nakita ni Antonos, pero hindi sumagot. Bakit? Galit ba siya dahil pinahiya ni Cassandra ang kapatid niya? O baka naman natauhan na siya?
Baka na-realize niya na tama si Esmeralda na isang malaking gulo lang ang dala ni Cassandra sa buhay niya. Napahawak si Cassandra sa kanyang tiyan. "Baby, huwag kang mag-alala. Baka busy lang si Daddy." Bulong niya, sinusubukang pakalmahin ang sarili. "Miss Cruz?" Napatingala si Cassandra. Sa harap ng desk niya, may nakatayong isang babae. Maganda ito, sopistikada, nakasuot ng mamahaling designer dress at sunglasses. "Yes po, ano pong kailangan nila?" Tanong ni Cassandra. Agad na inayos ang sarili. Tinanggal ng babae ang kanyang sungglasses. Mapupungay ang mga mata nito, pero may lungkot na nakatago sa likod ng makapal na makeup. "Ako si Melissa, pakilala nito. Melissa Arevalo." Natigilan si Cassandra. Pamilyar ang pangalan. Nabanggit na ito ni Jason noon. Ito ang ex-fiancé ni Antonus, ang babaeng nanloko daw dito. "Ano pong ginagawa niyo rito?" Kabadong tanong ni Cassandra. Ngumiti ng mapait si Melissa. "Nabalitaan ko ang tungkol sa'yo at sa bata. Gusto lang kitang balaan." "Balaan? Pwede ba tayong mag-coffee?" "Saglit lang. Importante ito. Para sa future ng anak mo." Kahit nagdadalawang isip, sumama si Cassandra. Pumunta sila sa isang coffee shop sa tapat ng building. Pagkaupo nila, agad na nagsalita si Melissa. "Alam kong ang kwento sa'yo ni Antonus. Niloko ko siya, na ako ang masama." "Hindi ba totoo yun?" tanong ni Cassandra. Umiling si Melissa at biglang nangilid ang luha sa mga mata nito. "Hindi, Cassandra. Si Antonus, may sakit siya. Paranoid siya. Sobrang possessive. Konting kibot. Akala niya niloloko siya. Nung nabuntis ako noon, tuwang-tuwa kami. Pero nung may nakita siyang picture ko na kausap ko lang ang ex-boyfriend ko, kausap lang ha, nagwala siya." Nanlamig si Cassandra. "Pinalayas niya ako." Patuloy ni Melissa. "Humihikbi na ngayon. Inakusahan niya akong pokpok. Sinabi niyang hindi sa kanya ang bata. Dahil sa stress." Nakunan ako. Napatakip si Cassandra ng bibig. Hinawakan ni Melissa ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. "Cassandra, nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Mabait si Antonus sa una. Hero complex eh. Pero kapag nagsimula na siyang magduda, nagiging halimaw siya. At ang pamilya niya, si Esmeralda, gagawin nila ang lahat para sirain ka." Binawi ni Cassandra ang kamay niya. "Mabait si Antonus. Ipinagtanggol niya ako." "Sa ngayon," sagot ni Melissa, at biglang naging seryoso ang muka. Pero kapag may narinig siyang isang maling chismis o nakakita ng isang bagay na hindi niya gusto, iiwan ka niya sa ere. Tandaan mo to. Vallejo blood runs thick. Sa huli, kakampi pa rin siya sa pamilya niya. Umalis si Melissa pagkatapos nun, iniwan si Cassandra na puno ng takot at pagdududa. Totoo kaya? Kaya ba hindi nagpaparamdam si Antonus dahil nagsisimula na itong magduda? Dahil ba nakumbinsi na ito ni Esmeralda? Pagka-uwi ni Cassandra sa apartment, balisa siya. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapalundag sa puso niya. Biglang tumunog ang phone niya. Text mula kay Jason. "Cass, I'm sorry ulit. Pero narinig ko si Mommy at Tito Antonus na nag-uusap. Pinag-iisipan na nilang kunin ang bata pagkapanganak mo, tapos itapon ka. Mag-ingat ka, mahal pa rin kita." Agad na binura ni Cassandra ang message, pero ang lason ay naitanim na. Pinagkaisahan na ba siya? Kukunin ba talaga ang anak niya? Biglang may kumatok sa pinto. Malakas, sunod-sunod. Tok, tok-tok. Napahawak si Cassandra sa dibdib niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa peephole. Si Antonus, nakasuot pa ito ng damit pang opisina, pero gulo-gulo ang kurbata at ang buhok. At ang mukha nito, madilim. Walang bakas ng ngiting nakasanayan niya. Binuksan ni Cassandra ang pinto. "Antonus!" bati niya. Pilit na pinapasigla ang boses kahit nanginginig siya. "Buti napadaan ka. Ilang araw kang hindi."
Hindi siya pinatapos ni Antonis. Pumasok ito sa loob nang hindi nagpapaalam at ang aura nito ay napakabigat. Parang isang bagyong pumasok sa maliit niyang sala. Antonis, anong problema? Tanong ni Cassandra habang isinasara ang pinto. Humarap si Antonis sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik pero may halong sakit na hindi maitago. Akala ko iba ka, sabi ni Antonis. Ang boses ay mababa at nanginginig sa galit. Ha? Anong sinasabi mo? Akala ko totoo ka. Akala ko, ikaw yung babaeng simple, tapat. Yun pala pareho ka lang din nila. Naalala ni Cassandra ang sinabi ni Melissa kanina. Paranoid siya. Akala niya niloloko siya. Antonis, hindi kita maintindihan. Kung tungkol to sa nangyari sa ate mo, wala akong pakialam sa ate ko. Sigaw ni Antonis na ikinagulat ni Cassandra. Dumukot si Antonis ng isang brown envelope mula sa kanyang bag at ibinato ito sa paanan ni Cassandra. Kumalat ang mga litrato sa sahig. Napatingin si Cassandra. Nanlaki ang mga mata niya. Mga litrato nila ni Jason sa coffee shop. Yung araw na nagmakaawa si Jason sa kanya. Yung araw na hinawakan ni Jason ang kamay niya siya at pilit niyang inaalis. Sa litrato, mukha silang naghahawakan ng kamay ng kusa. Sa isang anggulo, mukha silang naghahalikan dahil sa pwesto ng kamera, kahit na ang totoo ay umiiwas si Cassandra. Antonis, hindi to totoo. Simula ni Cassandra, lumapit siya para hawakan ang braso nito. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Antonis at umatras. Kitang-kita ko, Cassandra, habang ipinagtatanggol kita sa pamilya ko, habang inaaway ko ang kapatid ko para sa'yo, nakikipagkita ka pala sa gagong yun. Nagpapaliwanag lang siya. Wala kaming ginawa. Set up yan. Paliwanag ni Cassandra. Tumutulo na ang luha. Set up? Tumawa ng mapakla si Antonis. Ganyan din ang sinabi ni Melissa noon. Set up daw. Mali daw ang hinala ko. Pero sa huli, totoo lahat. Tinitigan siya ni Antonis at sa unang pagkakataon, hindi pagmamahal ang nakita ni Cassandra sa mga mata nito, kundi pandidiri. Ano ito, Cassandra? Ipaliwanag mo sa akin. Sigurado ka bang ako ang ama ng batang yan? O baka naman, naghahanap lang kayo ni Jason ng bangko na magbabayad ng luho nyo? Parang sinaksak si Cassandra sa dibdib. Ang sakit. Mas masakit pa kaysa nung iniwan siya ni Jason. Dahil kay Antonis, ibinigay niya ang tiwala niya. At ngayon, ginagamit nito ang kahinaan niya laban sa kanya. Pinunasan ni Cassandra ang luha niya at tumayo ng tuwid. Tinitigan niya si Antonis sa mata. Tumingin ka sa akin, Antonis. Sa tingin mo ba kaya kong gawin yan? Hindi sumagot si Antonis. Ang katahimikan niya ay sapat na sagot. Wala siyang tiwala. Doon naramdaman ni Cassandra ang pagkaputol ng huling sinulid na nagdudugtong sa kanila. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Nakaharap si Cassandra kay Antonis, hinihintay ang sagot nito. Hinihintay niyang sabihin nito na, Oo, Cassandra, naniniwala ako sa'yo. Kilala kita. Alam kong hindi mo gagawin yon. Pero lumipas ang mga segundo, ang mga minuto, at nanatiling tikom ang bibig ni Antonis. Nakatingin lang ito sa mga litratong nagkalat sa sahig. Sa bawat segundong lumilipas, naramdaman ni Cassandra na parang unti-unting namamatay ang apoy na nagbibigay liwanag sa mundo niya. Sumagot ka, Antonis. Bulong niya. Ang boses ay basag na basag. Nag-angat ng tingin si Antonis at sa pagkakataong ito, wala na ang galit. Ang nakita ni Cassandra ay puro pagod at takot. Ang takot ng isang lalaking nasaktan noon at hindi na kayang sumugal ulit. Gusto kong maniwala, Cassandra, sabi ni Antonis, halos pabulong. Pero ang hirap. Ang hirap-hirap. Tumawa ng mapakla si Cassandra, kasabay ng pagbagsak ng sunod-sunod na luha mula sa kanyang mga mata. Mahirap? Tanong niya. Antonis,
Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang tiwala ko, ang dignidad ko. Hinarap ko ang pamilya mo. Tinanggap ko ang mga pang-iinsulto nila. Tapos, sasabihin mo sa akin na mahirap maniwala dahil lang sa ilang litratong walang context? Nakita kita! Biglang bulyaw ni Antonius, bumalik ang init ng ulo. Itinuro niya ang litrato kung saan mukhang magkahalik sila ni Jason. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Huwag mo akong gawing tanga. Ang nakita mo ay ang gusto mong makita. Ganti ni Cassandra. Dahil duwag ka. Dahil mas madaling isipin na niloko kita kaysa aminin na natatakot ka lang magmahal ulit. Natigilan si Antonius. Parang tinamaan ito ng kidlat sa mga sinabi niya. Huminga ng malalim si Cassandra. Pagod na siya. Pagod na siyang ipagtanggol ang sarili sa mga taong ayaw naman makinig. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palad. Tumayo siya ng tuwid, kahit na ang tuhod niya ay nanginginig. Hinarap niya si Antonius ng may dignidad na hindi nito kayang tibagin. Umalis ka na, sabi niya ng mahinahon. Kumunot ang noo ni Antonius. Ano? Umalis ka na. Lumabas ka sa apartment ko at lumabas ka na sa buhay namin. Cassandra, buntis ka sa anak ko. Anak mo? Pinutol siya ni Cassandra. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Kanina lang, tinatanong mo kung sa'yo ba talaga to, di ba? Kanina lang, inakusahan mo ako na naghahanap lang ng bangko. Hindi nakasagot si Antonius. Kung wala kang tiwala, Antonius, walang saysay ang lahat ng ito. Patuloy ni Cassandra. Ang boses niya ay wala ng galit, kundi puro lungkot na lang. Hindi ko kailangan ng ama na kalahati lang ang puso. Hindi ko kailangan ng lalaking babalik lang kapag may pruweba na at aalis kapag may duda na. Humakbang palapit si Antonius, akmang hahawakan siya. Cass, pag-usapan natin to kapag kalmado na tayo. Umatras si Cassandra. Huwag kang lumapit. Please lang, ayokong makita ka ngayon. Tumigil si Antonius. Nakita niya ang pader na itinayo ni Cassandra sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa sakit at paninindigan. Napabuntong hininga si Antonius. Isang malalim at mabigat na hininga. Sige, kung yan ang gusto mo, aalis ako. Tumalikod ito at naglakad papunta sa pinto. Sa bawat hakbang ni Antonius palayo, parang pinipiga ang puso ni Cassandra. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na, bumalik ka, ayusin natin to. Dahil mahal niya ito. Mahal na mahal. Pero hindi siya nagsalita. Nanatili siyang nakatayo, nakakuyom ang mga kamao sa gilid. Huminto si Antonius sa may pinto. Saglit itong lumingon na parang may hinihintay. Na parang umaasa na pipigilan siya ni Cassandra. Pero sinalubong lang siya ng malamig na titig ni Cassandra. Binuksan ni Antonius ang pinto at lumabas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang tunog ng baril na tumapos sa lahat. Naiwan si Cassandra sa gitna ng sala. Ang katahimikan ay biglang naging nakakabingi. Wala na siya. Wala na ang lalaking nangakong proprotektahan siya. Wala na ang lalaking minahal niya. Tumingin siya sa sahig, sa mga nagkalat na litrato ng kasinungalingan. Unti-unting bumigay ang mga tuhod ni Cassandra. Napaupo siya sa sahig. At doon, ibinuhos niya ang lahat. Umiyak siya ng umiyak. Yung iyak na walang tunog dahil sa sobrang sakit. Yung iyak na parang hinihiwa ang kaluluwa niya. Wala na. Tapos na. Nanalo na si Doña Esmeralda. Nanalo na si Jason. Nagtagumpay silang sirain ang kakarampot na kaligayahang meron siya. Napahiga siya sa malamig na tiles, yakap ang sarili. Pakiramdam niya ay nag-iisa na lang siya sa buong mundo. Walang kakampi, walang sandalan. Ilang oras siyang nakahiga doon, tulala sa kisame, habang unti-unting dumidilim ang paligid. Hanggang sa naramdaman niya ang isang pitik sa kanyang tiyan. Mahina lang, parang kalabit. Napahawak siya sa kanyang puson. Isa pang pitik. Napasinghap si Cassandra. Dahan-dahan siyang bumangon at naupo. Hinaplos niya ang kanyang tiyan.
Ang buhay na nasa loob niya, nandito pa rin. Buhay na buhay. Hindi siya nag-iisa. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapatatag ang sarili kahit na durog na siya sa loob. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong niya sa dilim. Ang boses ay nanginginig, pero puno ng pangako. Hinaplos niya ang kanyang tiyan ng paulit-ulit, parang pinapatahan ng bata, at pinapatahan din ang sarili niya. Tayong dalawa lang, sabi niya, at isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi natin kailangan ng daddy na hindi marunong maniwala. Kaya natin to, ikaw at ako. Tayong dalawa lang. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang apartment, niyakap ni Cassandra ang kanyang tiyan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Ang lakas ng isang inang handang gawin ang lahat, kahit mag-isa. Hindi mapakali si Antonos sa kanyang opisina. Paulit-ulit niyang tinitigan ang mga litrato sa kanyang mesa. Ang mga litratong naging dahilan kung bakit niya tinalikuran si Cassandra kagabi. Ang mga litratong dumurog sa puso niya. Pero habang tumatagal ang titig niya, may napansin siyang kakaiba. Sa isang litrato, kung saan mukhang hinahalikan ni Jason si Cassandra, may nakasalamin sa bintana ng coffee shop sa likuran nila. Isang lalaking may hawak na kamera, nakatago sa likod ng isang poste. Hindi ito stolen shot ng isang concerned citizen. Angle ito ng isang professional. Planado. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang private investigator. Hingal na hingal. Sir Antonos, bungad nito, hawak ang isang folder. Nakuha ko na ang report. Ang IP address ng nag-send sa inyo ng email. Na-trace namin sa isang disposable phone. Pero ang CCTV footage sa labas ng coffee shop, nakuha namin. Mabilis na kinuha ni Antonos ang tablet na inabot nito at pinanood ang video. Sa video, kitang-kita si Cassandra na umiiwas. Kitang-kita ang pilit na paghawak ni Jason sa kamay nito. At kitang-kita ang pagtutol ni Cassandra bago ito tumakbo palabas ng coffee shop nang umiiyak. At sa dulo ng video, nakita niyang lumapit si Jason sa lalaking may kamera at inabutan ito ng isang sobre. Nanlamig si Antonos. Pagkatapos ay naramdaman niya ang init na gumapang sa kanyang leeg. Isang matinding galit na hindi niya pa naramdaman noon. Niloko siya. Pinaglaruan siya ng sarili niyang kadugo. At dahil sa katangahan niya, dahil sa takot niya sa nakaraan, nasaktan niya ang nag-iisang babaeng naging totoo sa kanya. Cassandra, bulong niya. Kinuha niya ang susi ng kotse at tumakbo palabas ng opisina. Tinawagan niya si Cassandra habang nagmamaneho, pero cannot be reached ito. Tinawagan niya ang guard sa apartment building nito. Umalis po si Ma'am Cassandra kanina pa, sir. Sabi ng guard. Ang narinig ko po, pupunta daw siya sa mansyon ng mga Vallejo. Ibabalik daw po lahat ng gamit. Napamura si Antonos at lalong diniinan ang apak sa silinyador. Sa mansyon? Sa lungga ng mga ahas, maghintay ka Cassandra, parating na ako. Pagdating ni Antonos sa mansyon, rinig na rinig niya ang boses ni Esmeralda mula sa bukana ng pinto. Napaka-ingrata mo talagang babae ka, sigaw ng kanyang kapatid. Hindi na kumatok si Antonos, sinipa niya ang pinto pabukas. Blag! Tumahimik ang lahat. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Cassandra. Sa paanan niya ay ang mga kahon ng regalo, mga alahas, damit, bags na ibinigay ni Antonos noon. Nakatayo siya ng tuwid, walang luha, nakatingin ng diretso kay Esmeralda at Jason. Si Esmeralda ay pulang-pula sa galit. Si Jason naman ay nakaupo sa sofa, mukhang gulat na gulat sa pagdating ng tito niya. Antonos, gulat na sabi ni Esmeralda. Anong ginagawa mo rito? Ang babaeng to. Sinusugod tayo sa sarili nating pamamahay. Tumahimik ka, ate. Madiin na sabi ni Antonos. Ang boses niya ay mababa, pero yumanig ito sa buong kwarto. Naglakad siya palapit. Nilampasan niya si Esmeralda.
Nilampasan niya si Jason. Dumiretso siya kay Cassandra. Tiningnan siya ni Cassandra. Ang mga mata nito ay pagod at walang emosyon. Aalis na ako, Antonos. Binalik ko lang ang mga to. Ayokong may masabi kayo na may tinangay ako. Akmang tatalikod si Cassandra, pero mabilis na hinawakan ni Antonos ang kamay nito. Bitawan mo ako, sabi ni Cassandra, pilit na kumakawala. Hindi, sagot ni Antonos. Humarap siya sa kapatid at pamangkin niya. Alam ko na ang lahat. Inilabas niya ang tablet at ipinakita ang video ng CCTV. Namutla si Jason. Napasinghap si Esmeralda. Isang setup. Duro ni Antonos kay Jason. Binayaran mo ang photographer para kumuha ng litrato na magpapagalit sa akin. At ikaw, ate, ikaw ang nag-utos sa kanya, hindi ba? At ikaw din ang nagpapunta kay Melissa sa opisina ni Cassandra. Ginawa ko lang kung anong makakabuti sa'yo, katwiran ni Esmeralda. Ang babaeng yan ay walang maibibigay sa pamilya natin kundi kahihiyan. Kahihiyan? Tumawa ng mapakla si Antonos. Ang tanging kahihiyan sa pamilyang ito ay kayong dalawa. Kayo na kayang manira ng buhay ng iba para lang sa pera at ego. Lumapit si Antonos kay Jason. Tumayo ang pamangkin niya, nanginginig. Tito, sorry, si Mami kasi. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Jason. Para yan sa pambabastos mo kay Cassandra, sabi ni Antonos. Mula ngayon, tanggal ka na sa kumpanya. Wala ka nang mamanahin ni singkong duling mula sa akin. Humarap siya kay Esmeralda. Ang matandang babae ay napaatras, takot sa nakikita sa mata ng kapatid. At ikaw, ate, tapos na ang pagdidikta mo sa buhay ko. Kung hindi mo kayang tanggapin si Cassandra at ang anak ko, kalimutan mo na rin na may kapatid ka. Antonos, pamilya tayo. Sigaw ni Esmeralda. Hinawakan ni Antonos ang kamay ni Cassandra nang mahigpit at itinaas ito. Ito, sabi ni Antonos, nakatingin kay Cassandra. Siya at ang anak namin. Sila ang pamilya ko ngayon. Hinila niya si Cassandra palabas ng mansyon. Hindi na lumingon pa sa mga sigaw ng kapatid niya. Dinala niya si Cassandra sa garden, sa lugar kung saan tahimik at malayo sa laso ng kanyang pamilya. Binitiwan ni Cassandra ang kamay niya at lumayo ng ilang hakbang. Hindi mo kailangang gawin yon, sabi ni Cassandra nakatalikod. Hindi mo kailangang talikuran ng pamilya mo. Kailangan, Cass, sagot ni Antonos. Dahil muntik na kitang mawala, dahil sa kanila. Muntik na kitang mawala dahil sa kaduwagan ko. Humarap si Cassandra. Tumutulo na ang luha sa mga mata nito. Wala kang tiwala sa akin, Antonos. Ang sakit-sakit. Alam ko. Garalgal ang boses ni Antonos. Lumapit siya at dahan-dahang lumuhod sa damuhan sa harap ng babaeng mahal niya. Napahawak si Cassandra sa bibig niya. Cassandra, patawarin mo ako. Pagsusumamo ni Antonos, tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako kung naging mahina ako. Patawarin mo ako kung hinayaan kong lamunin ako ng multo ng nakaraan ko. Gago ako. Tanga ako. Tumingala siya kay Cassandra. Pero isa lang ang alam kong totoo. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hindi ko kayang maging ama sa anak natin kung hindi ikaw ang kasama ko. Dumukot si Antonos sa bulsa ng kanyang coat. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na pilus. Binuksan niya ito. Sa loob, kumikinang ang isang simpleng singsing na may brilyante. Hindi ito kasing laki ng mga alahas ni Esmeralda, pero ito ay totoo. Puro. Cassandra Cruz, simula ni Antonos, nanginginig ang kamay. Hayaan mong bumawi ako sa iyo habang buhay. Hayaan mong patunayan ko sa iyo araw-araw na ikaw lang ang babaeng mamahalin at pagkakatiwalaan ko. Umiiyak na si Cassandra. Tumatango habang nakatakip ang mga kamay sa mukha. Will you marry me? Will you save me from myself? Bumaba si Cassandra at lumuhod din sa harap niya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ang yakap na nagpawi sa lahat ng takot at duda
sa puso ni Antonis. Oo, Antonis, bulong ni Cassandra. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Oo, Antonis, mahal na mahal kita. Naramdaman ni Antonis ang pagkalas ng isang mabigat na kadena sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Cassandra. Perpekto ang sukat. Kumikinang ito sa ilalim ng araw, parang isang pangako ng bagong umaga pagkatapos ng mahabang bagyo. Tumayo siya at hinila si Cassandra sa isang mahigpit na yakap. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa leeg nito, nilalanghap ang pamilyar na amoy na naging tahanan niya. Sa wakas, nahanap na niya ang tapang na matagal na niyang kailangan. Hindi na siya ang CEO na sunod-sunuran sa tradisyon. Hindi na siya ang lalaking nakakulong sa nakaraan. Siya na ngayon si Antonis, ang lalaking nagmamahal at handang ipaglaban ang kanyang mag-ina laban sa kahit sino. Umuwi na tayo, bulong niya kay Cassandra. Umuwi na tayo sa totoo nating tahanan. At habang naglalakad sila palayo sa mansyon ng mga Vallejo, hawak kamay, hindi na lumingon pa si Antonis. Ang tunay na yaman ay hindi ang nasa likod nila, kundi ang nasa tabi niya at ang nasa sinapupunan nito. Chapter 10. Ang simula ng walang hanggan, POV. Cassandra's setting. Isang garden reception. Isang taon ang nakalipas. Ang unang narinig ni Cassandra ay ang halakhak ng isang bata. Napakasarap pakinggan. Mas musika pa ito kaysa sa string quartet na tumutugtog sa background. Lumingon siya at nakita si Antonis, ang dating strikto at laging nakasuot na CEO. Ngayon ay nakasuot ng isang simpleng puting polo na nakatupi ang manggas. Buhat-buhat nito ang kanilang 8 buwang gulang na anak na si Baby Andres. Inihahagis niya ito ng bahagya sa ere at bawat pagsalo niya ay puno ng pag-iingat at gigil. Dahan-dahan lang, Daddy, sigaw ni Cassandra habang papalapit. Lumingon si Antonis at ang ngiti nito ay kasing liwanag ng araw sa hapon. Lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa noo. Huwag kang mag-alala, Mami. Sanay na ang champion natin, sagot ni Antonis, sabay kiliti sa tiyan ng bata. Di ba, Andres? Ngumiti si Cassandra. Tiningnan niya ang paligid. Nasa garden sila ng rest house na binili ni Antonis para sa kanilang pamilya. Malayo sa ingay ng syudad, malayo sa mapanghusgang mata ng lipunan. Ngayong araw ang binyag ni Andres. Wala si Doña Esmeralda, wala si Jason. At sa totoo lang, hindi na sila hinahanap ni Cassandra. Ang naririto ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Si Mina na panay ang picture, ang mga katrabaho niya dati, at ang ilang kaibigan ni Antonis na nanatiling tapat sa kanya nung tumiwalag ito sa pamilya. Okay ka lang ba? Tanong ni Antonis, napansin ang pagtahimik niya. Hinawakan ni Cassandra ang pisngi ng asawa. Masaya lang ako. Sobra. Kung titingnan niya ang sarili niya sa salamin ngayon, hindi na niya makikita ang Cassandra na umiyak sa banyo ng bar. Hindi na niya makikita ang babaeng nagmakaawa para sa pagmamahal ng isang lalaking hindi marunong makontento. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng buo. Hindi dahil may asawa siya o dahil may anak siya, kundi dahil natutunan niyang ipaglaban ang halaga niya. Alam mo ba, simula ni Antonis, habang hinehele si Andres na nagsisimula ng antukin. Dati, akala ko ang definisyon ng tagumpay ay kapangyarihan, yung kinakatakutan ka ng lahat. Tumingin ito kay Cassandra, ang mga mata ay puno ng sinseridad. Pero nung gabing tinalikuran ko ang lahat para sa'yo, dun ko na-realize na ang tunay na tagumpay ay ang makatulog ka sa gabi na katabi ang mga taong mahal mo, na walang itinatago, walang pinapatunayan. Napaluha si Cassandra. Thank you, Antonis, dahil naniwala ka ulit. Hindi, iling ni Antonis. Thank you, Cassandra, dahil tinuruan mo akong maging matapang. Tinuruan mo akong ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto.
Tungkol ito sa pagtanggap sa mga basag na piraso ng isa't isa. Yumakap si Cassandra sa kanya. Naiipit sa gitna nila ang mahimbing ng natutulog na si Andres. Naalala niya ang gabing iyon, ang kahihiyan, ang sakit, ang pagtakbo sa ulan. Kung hindi nangyari iyon, hindi niya makikilala ang lalaking ito. Minsan pala, kailangan mong madurog para mabuo ka ulit sa paraang mas matibay, mas maganda. Handa ka na ba para sa speech mo, Mr. Vallejo? Biro ni Cassandra habang pinupunasan ang luha. Ready na, sagot ni Antonius. Hinawakan niya ang kamay ni Cassandra gamit ang libre niyang kamay. Basta nasa tabi kita. Sabay silang naglakad papunta sa mga bisita. Ang hangin ay presko, ang langit ay kulay kahel, at ang hinaharap ay puno ng pag-asa. Hindi ito fairy tale, walang magic. Ito ay realidad. May hirap, may sakit, pero higit sa lahat, may pagmamahal na pinili at ipinaglaban. At para kay Cassandra, iyon ang pinakamagandang klase ng kwento.